Ate Maya, natatakot po ako. Daing ni June na kanyang kapatid at halos malunod ang tinig sa ingay ng unos. Ikaw ang bahala sa sarili mo, June. Huwag kang bibitaw sa akin. Naiintindihan mo? Sabi ni Maya at halos mabasag ang tinig. Tumataas pa ang baha. Kaya humawa ka sa akin ng mahigpit. Sa sulok, nakahiga ang kanilang lola sa kamang kawayan. Mahina na't hindi na makabangon. Nakikita ni Maya sa mga mata nito ang pangamba. Maya, anak, huwag mo kong iiwan, hingal na sabi ng matanda. Lumuhod si Maya sa tabi nito habang pinipigil ang luha. Hindi ko po kayo iiwan, Lola, pero kailangan nating makalabas bago malubog ang bahay. June, tulungan mo akong buhatin si Lola. Ngunit 11 years old pa lamang si June, payat at nanginginig sa lamig. Nababasa na kasi sila dahil may sira ng bubong. Pumasok na ang tubig baha. Inaangat ang kakaunti nilang gamit. Mga gamit, mga libro, at mga larawang naka-frame ng kanilang ina na ngayon ay palutang-lutang na parang multo sa isang sulok. Diyos ko, bulong ni Maya. Kung naririnig niyo po ako, tulungan niyo po kami. Bakit ba kasi wala pang rescuer? Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Maghanda kayo! Umaapaw ng ilog! Parang tumigil ang pintig ng puso ni Maya. Ibig sabihin, pumutok na ang pampang ng ilog. Umingay ang mga dingding nilang kawayan lang ang ibang parte sa lakas ng hangin. May isa na namang tumagas. Dinampot ni Maya ang kumot at itinaklob sa kaniyang lola. June, hawakan mo tong bag. Inabot niya ang maliit na backpack. Nandoon lamang ang ilang piraso ng biskwit, 2 bote ng tubig at mga mahahalagang papeles nila. Umabot na ang tubig hanggang tuhod. Binuhat ni Maya ang kanyang lola at pinipilit ang lahat ng lakas. Lola, kumapit kayo sa leeg ko. Kaya ko to. Kaya natin to. Sumunod si June habang mahigpit na yakap ang bag. Paglapit nila sa pinto, halos mapigtal yon sa lakas ng hangin. Hindi na makilala ang labas. Parang isa na yung nagngangalit na ilog. Nagtatalsikan ang mga bubong na yero na parang mga patalim. May mga kapitbahay na kumakapit sa puno, pasa ng kani-kanilang mga anak. Kumakahol ang mga aso at ang ilan ay tangay na ng agos. Dito! Dali, may bangka dito! Sigaw ng isang tao. Nabuhayan siya ng pag-asa nang makakita ng mga rescuers. Lumusong si Maya. Halos hilahin siya ng tubig sa bawat hakbang. Pasigaw niyang pinaalala kay June na huwag lalayo at bibitiw sa kanya. Parang bangungot ang bawat pag-abante, pero kinaya yon ng kanyang mga binti. Biglang may malalakas na kamay na dumampot sa kanyang lola. Napalingon siya sa gulat. Hoy! Anong ginagawa mo? Singhal ni Maya kasi nagulat siya nang makita ang ex-boyfriend niyang si Adrian. Kalma! Tutulungan ko kayo! Sagot ng lalaki. Matangkad ito, suot ang raincoat na dikit sa katawan dahil sa ulan. Nakalawit sa leeg nito ang kamera na sumasayad habang buhat nito ang matanda. Sa bangka, bilisan natin! Napatitig si Maya at saglit na natigilan sa gitna ng kaguluhan. Alam niyang taga-media na ito. Sa bagay, nakatapos naman ito sa pag-aaral, samantalang siya, bumagsak na lang sa pagiging call center agent. Ang tagal niya na itong hindi nakikita at hanggang ngayon, may kaunting inis pa rin siya rito. Baka naman ginagamit mo lang kami? Sigaw ni Maya, puno ng puot at pagdududa ang boses. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Gusto mo bang mabuhay ang lola mo o hindi? Natigilan siya, saka tinulak si June pasulong. June, sumunod ka! Naglakad silang tatlo. Si Adrian sa unahan habang buhat ang kanyang lola. Hawak naman ni Maya si June sa likod. 2 beses halos matumba si Maya nang sumabit ang paa sa mga nakatagong debris. Ate! Sigaw ni June nang tangayin ito ng agos. Agad na hinila ni Maya ang kapatid at mas mahigpit na hawak. Huwag kang bibitaw! Sa wakas, narating nila ang bangka. Inuna ng mga volunteer ang kanilang lola. Saka si Adrian na tumulong para makasakay sina Maya at June. Nayanig ang bangka sa bugso ng tubig pero ligtas sila pansamantala. Bumagsak si Maya sa gilid, hingal at basang-basa. Niyakap niya si June at hinawi ang basang buhok sa noo nito.
Kumapit ang kanyang lola sa kanyang kamay na umuubo pero nakangiti ng tipid. Salamat! Diyos ko! Bulong ng matanda. Sa Adrian, nabasang-basa at hinihingal din, naupo sa tapat nila. Inayos ang kamera na nakabalot sa plastik. Naningkit ang mga mata ni Maya. Kamera agad? Hindi pa nga tapos ang unos? Pinunasan ni Adrian ang mukha at tiningnan siya. Kung walang magdodokumento, walang makakaalam. Kailangan makita ng mundo ang nangyayari sa inyo. At pwede ba? Ang tagal na nating hiwalay. Ganyan pa rin kalaki ang galit mo. Mapaklang natawa si Maya. Wow! Ano bang sabi ko? Sabi ko, huwag ka nang magpapakita, di ba? Estranghero na tayo dapat sa isa't isa. Ayoko nang makitang toxic na katulad mo. O baka kailangan lang makita ng mundo na may trabaho ka. Ano bang silbi ng litrato kung kami mismo ang mamamatay? Ibubuka na sana ni Adrian ang bibig pero pinigil lang ang sarili. Napailing na lang ito at hindi siya pinatulan. Isang katangian yon na medyo nanibago sila. Noon kasi kapag may pagtatalo, palagi itong may sagot. Sobrang immature nila pareho nang maging sila. Kaya rin siguro naging toxic ang lahat sa kanilang relasyon. Lumingon si Maya at niyakap ng mas mahigpit si June. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang pagkatiwalaan ang isang taong may kamera imbis na pagkain. Ngunit sa kaibuturan, may bahagyang apoy na kumislot sa dibdib niya. Hindi laban kay Adrian, kundi laban sa sariling galit. Umandar ang bangka habang tinutulak ng mga volunteer gamit ang mga mahabang kawayan laban sa umuugong na agos. Sa paligid, nagmistulang ibang bayan na ang kanilang tahanan. Ate, babalik pa ba tayo sa bahay natin? Bulong ni June. Hinalikan ni Maya ang noon nito kahit nangingilid ang sariling luha. Oo, June. Babalik tayo kapag tapos na to. Tahimik na nanonood si Adrian mula sa kabilang dulo. Nang matalim siyang tumingin, agad nitong iniiwas ang kamera sa kanya at bumaling sa ibang direksyon. Napairap na lang si Maya. Walang tigil na bumubuhos ang ulan. Tila ba gustong lunurin ang buong bayan. Sa bawat kalsadang dinaanan ng bangka, makikita ang mga tao. Basang-basa, nanginginig at halos wala nang maipanghawak kundi ang sariling buhay. Doon sa eskwelahan! Doon daw ang evacuation center! Sigaw ng isang boses mula sa dulo ng bangka. Ate, ang lamig! Mahina at nanginginig na sabi ni June. Kaunting tiis, June. Malapit na tayo. Bulong ni Maya, pilit pinapakalma ang kapatid kahit siya man ay nanginginig na rin. Habang papalapit sila sa covered court ng eskwelahan, kitang-kita ang kaguluhan. Mga tao ay nag-uunahan at nagsisiksikan sa pinto. May mga nanay na humahagulgol, karga-karga ang mga sanggol na wala rin tigil sa pag-iyak. Mga tatay na buhat-buhat ang mga gamit na gusto pang isalba. Tabi! Tabi lang! Sigaw ng isang rescuer habang tinutulak ang bangka papalapit sa sementadong hagdan ng eskwelahan. Unang bumaba si Adrian habang hawak pa rin ang kamera. Nilapitan agad nito si Maya at ang matanda. Ako na, sabi ng binata, saka iniangat ang lola ni Maya mula sa bangka. Ano ba? Huwag mo ngang hawakan si lola? Mariing sabi ni Maya at pilit inagaw ang matanda. Pwede ba, Maya? Hindi ito ang oras para sa galit mo sa akin at sa mga nangyari sa atin noon. Tulong lang ang ibinibigay ko sa inyo, saka kahit pa paano, mahalaga sa akin ang lola mo. Tugon ni Adrian at hindi nagpatinag. Kung hahayaan mo siyang nandyan, baka madapa pa kayo. Napatitig si Maya, ngunit wala na siyang nagawa. Ramdam niyang nanghihina na ang kanyang mga braso. Hinayaan niyang si Adrian ang bumuhat sa lola niya, pero hindi nawala ang pangamba sa kanyang mga mata. Pagdating sa loob, lalo pang lumala ang kaguluhan. Daan-daang tao ang nakaupo sa sahig na basa at madulas. May ilan na nakabalot sa plastik, may mga batang umiiyak sa gutom. Dito tayo, ate, may bakanting space. Sigaw ni June, sabay turo sa isang sulok na may manipis na banig. Doon, inihiga ang lola nila. Nanginginig ito, hinihingal, at parang hirap huminga. Lola, tiis lang po muna ha. Magiging ayos din tayo. Hinawi ni Maya ang mga hibla ng basang buhok sa noo ng kanyang lola. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang sunod-sunod na pag-click ng kamera. Paglingon niya, si Adrian pala yun.
Nakaluhod ito at kinukuhanan ng litrato ang mga taong nakapalibot. Isang nanay na pilit pinapadede ang sanggol na wala ng gatas. Isang batang kumakain ng malamig na noodles mula sa isang plastic. Hindi ba't sabi ko na nga ba? Bulong ni Maya. Tumayo siya at lumapit kay Adrian. Hindi ka ba naawa? Mariin niyang tanong. Kukuhanin mo sila ng litrato habang naghihirap? Nag-angat ng tingin si Adrian. Basang-basa ang mukha nito pero seryoso ang mga mata. Kung walang makakakita nito, paano sila matutulungan? Kailan ipapakita sa labas kung anong nangyayari dito? Ha? Tulungan? O baka ginagamit mo lang kami para sa headline? Hoy, kahit hiwalay na tayo, kilala kita. Alam kong nasa biased kang network nagtatrabaho. Mariin ang tinig ni Maya. Halos pabulong pero puno ng puot. Huminga ng malalim si Adrian, saka tumingin sa lola niyang nakahiga na. Kung headline lang ang habol ko, hindi ko na sana binuhat ang lola mo. Napatigil si Maya. Hindi niya alam ang isasagot. Bumalik siya sa tabi ni June at ng kanyang lola. Hindi ko siya maintindihan, June. Usal ni Maya. Bumulong naman ang kanyang kapatid. Ate, baka naman totoo siya. Kanina pa siya tumutulong. Saka bitter ka lang kasi hindi ka pa nakaka-move on. Nakakamiss din pala si Kuya Adrian. Parang dati lang kapag hindi mo ako mahatid sa school, siyang naghahatid sa akin. Agad na hinawi ni Maya ang mga alaala. Shh! Huwag mo na nga ipaalala yan. Wala na akong pakialam sa past naming dalawa. Sa aming dalawa, ako lang naman ang nag-grow. Immature at toxic pa rin siya. Ang punto ko ang ngayon, baka pakitang tao lang yan. Lumapit muli si Adrian, dala ang maliit na bote ng tubig na nakuha nito mula sa isang volunteer. Eto, painumin mo sa lola. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam. Napairap si Maya pero tinanggap pa rin ang bote. Salamat. Maya-maya ay umalis na rin si Adrian. Si Maya naman nanatili sa tabi ng kapatid at ng kanyang lola. Pero agad na buhay ang dugo niya nang makitang palapit na naman si Adrian sa pwesto nila. Habang nag-aalaga si Maya sa kanyang lola, umupo si Adrian sa gilid, hawak pa rin ang kamera nito. Pero hindi na kumukuha ng litrato. Pinagmamasdan lang nito ang paligid, parang iniipon ang lahat ng nangyayari sa isipan. Sa kabilang dulo ng court, narinig nila ang isang lalaki. Nasaan ang relief goods? Gutom ng mga bata rito! Sinundan yon ng mga sigaw at iyakan. Ang mga tao ay nagsisiksikan, nag-uunahan kahit wala pang dumadating na tulong. Maghintay kayo! Darating din! Sagot ng isang tanod pero baka sa mukha nito ang pagod at pagkailang. Pinisil ni Maya ang kamay ng kanyang kapatid. June, huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari. Naiintindihan mo? Tumango naman ito. Opo ate. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang katawan ng kanyang lola. Lola! Sigaw ni Maya at halos mabaliw sa takot. Yumuko siya, tinapik-tapik ang pisngi nito. Huwag po kayong bibigay ngayon. Hindi pwede. Mahihirapan po tayong pumunta sa ospital. Agad na lumapit si Adrian at ibinaba ang kamera. Kailangan natin siyang iangat. Baka nahihirapan siya sa hangin dito. May doktor ba dito? Sigaw nito sa mga rescuer. Walang sumagot agad. Sa dami ng tao, walang nakapansin. Halos maiyak si Maya habang hawak ang kamay ng kanyang lola. Mahina na siya eh. Tapos nangyari pa to. Bulalas ni Maya habang nakatitig kay Adrian. Dapat nadala ko na siya sa ospital nung nakaraan pero pinaalis kami kasi puno na walang bakante. Hindi ko naman siya kayang ipasok sa private hospital kasi bago pa lang ako sa trabaho. Hindi pa nga ako nakakaisang taon. Wala pa akong pera. Sobrang hirap ang dinanas nila. Makahanap lang ng public hospital para sa lola nila ni June. Sa public hospital, ang tagal silang paghihintayin para sabihin lang sa kanila na puno na at hindi kayang i-admit. Nang balak niya naman ipasok sa private hospital, hindi sila tinanggap dahil nalaman na tindera lang siya noon at walang kakayahang magbayad. Unang test pa lang, wala na siyang maipambayad. Hindi pa naman siya call center agent ng panahong yon, kaya wala siyang nagawa kundi iuwi na muna ang lola niya at makapag-ipon-ipon sila. Maya-maya, bahagya na rin namang umayos ang kanyang lola. Gayunpaman, alam niyang kailangan na talaga nitong maipa-ospital. Amoy pawis, putik at panis na pagkain ang bumabalot sa buong covered court na nagsisilbing evacuation center.
Siksikan ang mga tao, daan-daang katawan na magkakatabi, walang maayos na higaan. Ang mga bata, iyak ng iyak, hindi mapatahan ng kanilang mga ina. "Kuya, gutom na po kami," sigaw ng isang batang lalaki na may hawak na lata. "Nasaan na raw po ang relief?" tanong ng isa pang lalaki, galit na galit habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Ilang oras na tayo rito. Wala pa rin dumarating na bigas o pagkain." "Ang sabi kanina, paparating na. Pero hanggang ngayon wala pa rin," dagdag ng isang babae na may kasamang 2 sanggol. Lumakas ang bulungan at sigawan. Ang ingay ay parang alon na bumabangga sa dingding ng court. Si Maya, nakaupo sa tabi ng kanyang lola at kapatid. Pilit pinapakalma ang mga ito. "June, tiisin mo lang muna ha. Darating din ang pagkain." "Pero ate," garalgal na boses ni June habang hinahaplos ang tiyan. "Sumasakit na po." Napapikit si Maya at pinipigilan ang sariling umiyak. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. "Kaunti na lang, hindi tayo pwedeng sumuko." Tiningnan ni Maya ang paligid. Hindi niya maiwasang mapansin si Adrian. Nakaluhod ito sa may gitna, dalang kamera. Mainit ang dugo ni Maya. Mabilis siyang tumayo at nilapitan si Adrian. "Ano bang ginagawa mo?" Napakurap si Adrian pero hindi umatras. "Nagdodokumento nga. Alam mo namang photojournalist ako." Sininghala ni Maya ang kanyang ex-boyfriend. "Ginagawa mong palabas ang paghihirap namin? Para lang may masend kayo sa dyaryo o sa TV station ninyo?" Huminga ng malalim si Adrian. "Hindi to palabas. Totoo to. At walang makakalam ng totoo kung hindi ipapakita. Saka bakit ba nangingialam ka?" "Oo nga pala. Iba na ang hangin ng utak mo kapag nagugutom. Bakit pa ba ako magtataka? Noon pa man, palagi ka na lang may toyo." Mapaklang tumawa si Maya. "May toyo nga. Pero sino bang parang aso na nanunuyo pa rin para lang makalambing sa akin? Handang ibaba ang pride, makakiss lang sa akin. Hindi ba't ikaw?" Sandali silang natigilan at nagkatitigan. Para silang mga ewan na aminadong nagka-move on na, pero naaalala pa rin ang nakaraan. Tumikhim si Maya at umiwas ng tingin. "Well, ang sinasabi ko lang naman, huwag mo gawing headline kung wala namang darating na tulong. Kung talagang gusto mong tumulong, ibaba mo ang kamera. Tumulong ka na magbuhat ng tubig at maghanap ng pagkain at mag-alaga ng mga bata. Hindi yung tinitingnan mo lang kami sa lente ng kamera mo." Tahimik si Adrian ng ilang segundo. Nakatingin lang ito kay Maya ng diretso sa mga mata niya. Hindi ito nagngingit-ngit, hindi rin nakangiti. Seryoso lang at matamang nakatingin sa kanya. "Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko," marahang tugon ni Adrian. "Hindi ako doktor, hindi rin ako rescuer, pero marunong ako magpakita ng katotohanan. At minsan, mas mabigat pa yon kesa sa pagbitbit ng isang sako ng bigas." Napatitig si Maya. Sa unang pagkakataon, napansin niyang walang kislap ng trabaho lang sa mata ni Adrian. Wala rin itong bahid ng pagpapanggap. Hindi ito nakangiti gaya ng mga politiko sa tarpaulin. Hindi ito nag-uutos kung paano dapat tumingin ang tao. Nandoon lang ito, nakatingin, at tila ba tinatanggap ang bigat ng lahat ng nakikita. Biglang nagsalita ang isang matandang evacuee sa gilid. "Iho, kung kaya mong ipakita sa kanila na ganito ang buhay namin ngayon, baka sakaling mapansin nila. Kung yan lang ang kaya mong gawin, gawin mo. Kasi kami, wala na kaming boses." Napatigil si Maya. Nalingon niyang matanda, saka bumalik ang tingin kay Adrian. Medyo na-guilty siya na sinasaway niya ang trabaho nito. Naiinis lang naman kasi siya dahil pagkatapos ng ilang taon, nakita niya na naman ang kanyang ex-boyfriend. Umupo na lang muli si Maya sa tabi ng lola niya. Pinagmamasdan si Adrian na muling kumukuha ng mga larawan. Pero ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi na ito basta ex-boyfriend niya lang na nakatutok ang kamera. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging hindi matiis ang sitwasyon. May batang umiyak hanggang sa mawalan ng boses at isang ina na nagmamakaawa. "Tubig lang. Kahit tubig lang para sa anak ko." Walang dumarating na relief, kaya nagsigawan na ang mga tao roon. Kasi paano nga ba nila sasagutin at tutugunin ang mga pangangailangan ng mga bata?
Pinapabayaan na talaga tayo. Baka abutin pa ng bukas to. Naglakad si Adrian papalapit kay Maya. Inabot nito ang crackers mula sa bag nito. Kunin niyo. Alam kong nakain niyo ng mga biskwit yung dala. Dahan-dahan niyang tinanggap. Salamat. Ngumiti ng kaunti si Adrian, pero hindi tipong pang-camera. Isang pagod ng ngiti, totoo at walang halong pagpapanggap. At sa gitna ng amoy putik, iyakan ng mga bata at bulungan ng mga gutom na evacuees, doon unang nasilayan ni Maya ang isang malinaw na bagay. Baka naman kahit papaano, may pagkakataon na maging magkaibigan sila ng kanyang ex-boyfriend na si Adrian. Sumikat ang araw kinabukasan. Imbes na liwanag, isang masakit na tanawin ang dumapo sa mga mata ng mga evacuee. Sa labas ng covered court, dumating na nga ang mga truck na may dalang relief goods, mga sako ng bigas, kahon ng mga dilata, at mga supot ng noodles. Napuno ng hiyawan ng paligid. Salamat sa Diyos! Ay, may pagkain na! Makakakain na rin ang mga bata. Ngunit ang saya ay mabilis na napalitan ng kaguluhan. Sa unahan ng pila, may mesa kung saan nakaupo ang 2 barangay official at ilang volunteer. May hawak na listahan ng mga pangalan at parang nagtatala kung sino lang ang bibigyan. Habang lumalapit ang mga tao, kita agad ang hindi pagkakapantay-pantay. Uy, si Kapitan! Bigyan mo na agad! Sigaw ng isang lalaki at inabot ang 2 supot ng relief. Salamat pare! Sagot ni Kapitan sabay kindat sa mga kasama. Isang pamilyang kakilala ng barangay official ang nakatanggap ng 3 kahon ng noodles at 2 lata ng sardinas. Samantalang ang ilang pamilya, binigyan lang ng kalahating supot ng bigas, ang iba, wala ni mumo. Bakit kami wala? Sigaw ng isang nanay at halos lumuhod sa mesa. May 2 anak ako na gutom. Wala ka sa listahan, next time na lang. Malamig na sagot ng volunteer. Next time? Mamamatay ng asagutom yung mga anak ko. Nagsimula ang sigawan. Ang ilan ay nagpumilit. Pero tinulak lang palayo ng tanod na nagbabantay. Mula sa kanyang sulok, kitang-kita ni Maya ang lahat. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang kapatid na si June na nanginginig na at pawis na pawis. Ate, ang init ko. Mahina nitong bulong. Pinahira ni Maya ng basang bimpo ang noo ni June. Pero ramdam niyang tumataas ang lagnat nito. Halos mabalisa na siya. May sakit na ang lola nila at ngayon naman ay si June. Pasalamat na nga lang siya at hindi pa bumibigay ang kanyang katawan. June, tiisin mo lang magiging okay ka. Lumapit siya sa mesa ng relief distribution, dala ang kaba at desperasyon. Kuya, ate, kahit paracetamol lang po. May lagnat ang kapatid ko. Hindi niya na kayo maghintay. Pagsusumamo ni Maya. Ngunit sinagot siya ng volunteer ng malamig. Wala kaming gamot dito. Pagkain lang ang hawak namin. Kung gusto mo ng gamot, pumunta ka sa health center. Pero lubog sa baha ang health center. Halos sumigaw na si Maya. Wala ba kayong kahit anong gamot na nakalaan para sa mga bata? Kahit isang tableta lang. Dapat kasama yon kung may operation kayong ganito. Dahil sa dami namin dito at malakas na ulan, imposibleng walang magkasakit. Umiling ang lalaki. Pasensya na. Next! Paano kapatid ko? Umiiyak na ang tinig ni Maya. Miss, maraming may sakit dito. Hindi lang kayo. Kung hindi kaya, maghintay na lang. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Maya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang banig habang yakap ang kapatid. Wala siyang nagawa kundi pakinggan ang mahina at mabilis na paghinga ni June. Maya-maya'y lumapit si Adrian. Maya, hindi niya agad sinagot ang binata. Wala na silang pakialam. Wala nang nakikinig. Tahimik si Adrian ng ilang sandali. Saka nito inilabas ang cellphone mula sa loob ng waterproof na bag. Lumayo ito ng kaunti, tumalikod at nagsimulang tumawag. Hello, Kuya Russell. Nandito pa ako sa bayan. Evacuation center. May batang may mataas na lagnat. Wala silang gamot dito. Kaya mo bang magpadala ng kahit kaunting paracetamol? Kahit 10 tableta lang. Oo, ako nang kukuha kung kailangan. Hindi ako hihingi para sa lahat. Alam kong limitado lang ang supply ninyo. Pero tong bata, kung hindi siya maagapan. Kumunot ang noo ni Maya. Kahit hindi sinasadya,
Narinig niya ang ilan sa mga salita. Kilala niya si Russell, ang doktor nitong kuya sa kabilang bayan. Alam niyang hindi nito kasundo ang sariling kapatid at ang tumawag pa ito para lang magkaroon ng gamot ang kanyang kapatid, labis na nagpakalma sa kanyang dibdib. Pinagmasdan ni Maya si Adrian na tila ba iba sa lahat ng nakilala niya na taga-media. Hindi ito nakangiti, hindi ito nakaporma, para lang itong isang ordinaryong tao na desperadong tumulong. Kung tutuusin, pwede nang umalis ang binata, pero hindi niya alam kung bakit hindi pa ito umaalis. Makalipas ang halos isang oras, bumalik si Adrian na may hawak na maliit na pouch ng gamot at ilang sachet ng powdered juice. Heto, iniabot niya kay Maya. Paracetamol at konting juice para hindi lang tubig ang iniinom ng kapatid mo. Alam kong mapait ng panlasa niya. Natigilan si Maya. Hindi niya alam kung tatanggapin iyon. Bakit? Ba't mo ginagawa to? Dahil may kailangan ka. Sagot ni Adrian, diretso at walang paligoy-ligoy. Oh, break na tayo. Pero pamilya pa rin ang turing ko sa inyo na hindi ko kayang pabayaan. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi to awa. Napalunok sa Adrian. Kung naawa lang ako, sana kanina pa ako nakatayo at nakatingin na lang. Pero ginamit ko kung anong meron ako para makatulong. Nag-aalala ako, concern ako. Kasi minsan sa buhay ko, minahal din naman kita at ang pamilya mo. Hindi nakasagot agad si Maya. Malungkot siyang napangiti. Naging toxic ang relasyon nila, pero hindi niya maikakailang naging pamilya nga sa kanila si Adrian. High school lang sila noon, pero para bang sure sila sa isa't isa na sila na. Mahirap lang siya at medyo may kaya naman si Adrian. Kapag alam nitong wala silang pagkain sa bahay, mag-iipon ito ng baon at sa halip na mag-date sa labas, ipanggo-grocery na lang para sa kanila. Sa bahay na lang sila magdi-date at manonood ng movie sa cellphone. Malaki rin ang naitulong nito sa kanyang lola at kapatid. Nang maging working student siya, naging working student din ito at lahat ng kinikita, binibigay din sa kanya para makatulong sa pamilya. Kaya rin talaga siguro sila naghiwalay ni Adrian. Mahal nilang isa't isa, pero sobrang napagod na si Adrian kay Maya. At yun ang guilt na daladala niya palagi. Pilit na lang itinatago sa pagiging bitter niya. Nanginginig ang kamay niyang inabot ang pouch. Maraming salamat. Ngumiti si Adrian, pero banayad lang. Walang anuman. Ang mahalaga gumaling si June. Mabilis na pinainom ni Maya ng gamot ang kapatid. Tinulungan pa ni Adrian na ipainom ang juice gamit ang baso na hiniram mula sa isang volunteer. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba ng kaunti ang init ni June. Huminga ng maluwag si Maya at halos maiyak sa ginhawa. June, ayos ka na? Tanong niya rito. Medyo ate, salamat. Mahina pero may ngiti sa labi ng bata. Salamat Adrian, mahinang sabi ni Maya habang nakatingin sa binata. Sandaling katahimikan ang sumunod. Sa gitna ng kaguluhan, para bang silang dalawa lang ang naroon. At parang noon lang, bumalik ang Adrian na labis niyang minahal. Ngunit hindi pa rin natapos ang gulo. Sa kabilang dulo ng evacuation center, may mga tao na nagrereklamo. Bakit sila nakakuha ng gamot? Kami wala. Paborito ba yan? Dahil maganda yung babae, binigyan? Narinig ni Maya ang bulungan at agad siyang namula. Tumayo siya, haharapin sana ang mga nagsasalita, pero naunahan siya ni Adrian. Hindi galing sa barangay ang gamot. Mariin itong sabi at tumitig sa mga nagrereklamo. Hindi ko inagawan ng supply ang iba. Ako mismo ang humingi sa kakilala ko. At kung may kakilala rin kayo, gamitin nyo. Natahimik ang ilan, bagamat hindi lahat ay kumbinsido. Ngunit wala nang naglakas ng loob na magsalita pa. Kinagabihan, habang nakahiga si June, bahagyang bumaba ang lagnat nito. Si Maya ay nakaupo sa gilid, nakamasid kay Adrian na abala sa pagsusulat sa maliit na notebook. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa amin? Tanong ni Maya at halos pabulong. Sigurado naman ako na nakakuha ka na ng scope at sapat na mga larawan. Bakit hindi ka pa umuwi? Uuwi na lang ako kapag nakauwi na rin kayo. Volunteer din naman ako. Kapag umalis ako, mag-aalala lang ako sa inyong tatlo. Babalik pa rin ako.
Sagot ni Adrian at hindi tumitingin sa kanya. Bahagyang namula si Maya at umiwas ng tingin. Kung ganon, sila ang dahilan kung bakit ito nanatili. Sa tagal na hindi niya ito nakita, nakapagtataka na kasama si Adrian sa mga nag-rescue sa kanila. Ayaw niyang umasa, pero tila yon ang isinisigaw ng kanyang puso. Lumalalim ang gabi, ang ulan ay humupa na, ngunit naiwan ang malawak na baha. Sa loob ng covered court na nagsisilbing evacuation center, bigla na lang namatay ang mga ilaw. "Walang kuryente!" sabi ng isang bata. Kasunod ang dagsa ng bulungan, sigawan at reklamo. "Paano na kami? Wala ng bentilador. Mainit na ang dilim pa." Umawang ang bibig ni Maya. Medyo nahirapan siya lalo pat sobrang dilim. Kagagaling niya lang sa banyo. Dahil sa dilim, hindi niya nakita ang isang gamit. Natakid siya. Babagsak na sana si Maya pero may sumalo sa kanya. Okay na sana, kaso biglang may malambot na labi ang dumampi sa kanyang mga labi. "Hoy!" Mabilis na lumayo si Maya, pero bahagyang natigilan nang maaninag si Adrian. Bakit ka nang hahalik? Huwag mong sabihin mahal mo pa ako." Umismid naman ang binata. "Pasensya na, napasobrang hila ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadya. Halika na't ihahatid na kita sa pwesto niyo." Sinamaan niya ito ng tingin, pero inakbayan lang siya ni Adrian. "Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Huwag kang tumingin sa akin na parang hindi tayo naghalikan, Maya. Ilang beses na tayong naglaplapan. Aray!" Kinurot ni Maya sa tagiliran ang binata. "Manahimik ka? Saka bakit mo ba pinapaalalang past natin? Hindi ka pa rin makamove on, ano?" Hindi makasagot si Adrian at iginiya lang siya sa dating pwesto. Nang makaupo, tiningnan ni Maya ang madilim na paligid na nagsisimula ng magkaroon ng mga munting tanglaw. Walang nagsabing dahilan, wala ring dumating na opisyal upang magpaliwanag. Basta't bigla na lang bumulusok ang lahat sa dilim. Tanging ang kandila at ilang flashlight ng rescuer ang nagsisilbing liwanag. Sa sulok, nakaupo si Maya, yakap ang kanyang kapatid na si June at nakahawak sa malamig na kamay ng kanyang lola. May hawak siyang stub ng kandila na halos maubos na. "Ate, ang init pa rin ang pakiramdam ko," mahinang sabi ni June. "Tiis lang, June. May gamot ka na kanina, gagana rin yon." Pinilit ni Maya ng umiti, kahit na nanginginig din siya sa kaba at gutom. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Adrian, hawak ang kamera. Sa kislap ng ilaw ng kandila mula sa ibang evacuees, pilit nitong sinusuri ang mga litrato. Bigla niya tuloy nahaplos ang mga labi. "Ang lalaking yon, nakahalik pa sa akin. Bakit feeling ko sinadya niya?" Tanong niya sa sarili. "O baka naman hindi. Assuming lang talaga ako." Nang sumulyap si Adrian, napatingin ito sa mga labi niya. Agad niya namang binaba ang kamay at umiwas ng tingin. Baka isipin pa ni Adrian na iniisip niya ang nangyaring halik kanina. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Nang tumayo ito at dahan-dahang lumapit. Dala nito ang maliit na bote ng tubig. "Tubig?" Mahina nitong alok. Nag-angat ng tingin si Maya. "Ikaw, hindi mo ba kailangan? Palagi mo nalang binibigay sa amin ang mga nandyan sa bag mo." "Mas kailangan ninyo," sagot ni Adrian sabay abot ng bote. Pinagmasdan ni Maya ang binata. Marami na talagang nagbago rito. Mas naging mature ang mukha pati na rin ang pangangatawan. Hindi na ito ang dating high school student na naging boyfriend niya noon. "Saka, wag mo na masyadong isipin ang halikan natin kanina. Baka hindi ka pa makatulog." Biglang hirit ni Adrian. Agad siyang nainis. "Ang kapal ng mukha mo? Hindi ko iniisip, no? Nakakadiri nga. Ang baho na pala ng hininga mo." Tumawa si Adrian at bigla siyang hinila. "Halika, halikan mo ulit ako. Lasapin at langhapin mo kung bad breath." Nangilabot naman siya at pinagahampas ito. Tumawa lang si Adrian at hindi na umalis sa kanyang tabi. Gayunpaman, kahit naiinis si Maya, bahagyang nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. "Adrian," mahina ang boses ni Maya. "Bakit mo pinili ang trabahong yan? Saka minsan may mga nakakaaway ang mga taga-media na politiko, hindi ba?" Tumingin si Adrian sa kamera. "Kasi kung walang magpapakita ng totoo, wala ring magbabago.
Hindi ako politiko, hindi ako mayaman, hindi ako rescuer. Pero marunong ako magkwento sa pamamagitan ng larawan. Napatitig si Maya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Galit pa ba siya? O may kung anong pumapalit? Isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Napansin ni Adrian ang kanyang titig, bahagya itong umiti. Tinititigan mo na naman ako. In love ka na naman siguro sa akin, ano? Napairap si Maya. Nek-nek mo. For your information, hindi na ako bumabalik sa ex. Hindi na nakasagot si Adrian. Pinili na lang nitong ibaba ang tingin, pinaglalaroan ng wax na tumutulo mula sa kandila. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring naupos ang kandila. Nakatulog si June, mas maayos ang paghinga, at ang lola niya'y nakatulog na rin. Si Maya, nakasandal sa dingding, nakatitig pa rin sa mumunting ilaw. Katabi niya si Adrian, nakapikit pero gising pa rin. Hindi sila nag-usap pa, hindi rin sila nagtabi ng lubos. Ngunit sa dilim, sa harap ng kandila, nagkaroon sila ng iisang pahinga. At yun ang unang gabi na hindi lang gutom o takot ang naramdaman ni Maya, kundi ang pag-asa at muling umuusbong na pagmamahal. Sumapit ang umaga, biglang nagkagulo sa pintuan. May pumasok na nakakonvoy ng mga SUV. Dumating na si Mayor! Sigaw ng isang tanod. Kasunod nun, ang ilang lalaki na nakasalamin ay maayos, hawak ang mga kahon ng relief goods, kasama rin ng crew mula sa local TV network. May hawak na microphone at may nakatutok na kamera. Mga kababayan! Boses ni Mayor, malakas at punong-puno ng kumpiyansa. Narito kami para tulungan kayo. Hindi kayo nag-iisa. Nagpalakpakan ang ilang evacuees, ngunit halatang pilit. Yung iba naman, hindi man lang kumibo. Nakatingin lang habang may pagod na mukha. Sa kabilang banda, si Adrian, kasama ang iba pang photojournalist ay tahimik na nakatayo sa gilid. May dumating na tawag mula sa kanyang editor. Pinindot niya yon. Adrian, kailangan namin ng good shots ha. Yung mukhang may pag-asa. Yung tipong makikita ng mga tao na okay lang ang lahat, na may mga ginawa ang LGU. Napakunot ang noo ni Adrian. Pero, hindi na nangyayari dito. Walang pagkain kagabi. Kulang ang supplies. Walang kuryente. Adrian, mariing putol ng editor sa mga gusto niya pa sanang sabihin. Trabaho natin to, kaya huwag ka nang magreklamo. Kunan mo ang mga bata na nakangiti habang kumakain ng noodles. Kunan mo ang mayor habang nagbibigay ng relief goods. Huwag mong kalimutan yung handshake shots. Natigilan si Adrian, hawak ang kanyang kamera. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niya ng sistemang yon, ang pagkakaroon ng bias ng network nila. Pero wala naman siyang magawa. Mawawalan siya ng trabaho. Ikinakahiya na nga siya ng pamilya niya dahil wala pa siyang napapatunayan, tapos mawawalan lang siya ng trabaho. Magiging malaking pressure yon para sa kanila. Okay, Mayor, pakihawak po ng kahon tapos abot niyo po sa nanay na may bata. Utos ng isang cameraman. Agad namang tumalima si Mayor. Ngumiti ng malapad at iniabot ang kahon ng noodles at sardinas. Maraming salamat po, Mayor, sabi ng isang ina, pilit na nakangiti kahit halatang pagod na. Smile po ma'am, smile. Tingin po dito. Sigaw ng cameraman. Napangiti ng bahagya ang babae, ngunit pagtalikod, bumigat ulit ang mukha. Nakamasid si Maya sa gilid habang hawak ang braso ni June. Bahagyang kumukulo ang kanyang dugo sa mga nakikita. Nakita niya kung paano inuna ang pagkuha bago ang pangangailangan. Paano yan ate? Bulong ni June. Bakit sila lang ang nabibigyan? Tumingin si Maya dito. Yung mga malapit sa pila ng kamera ang nabibigyan ng relief packs. Yung mga nasa dulo, naghihintay pa rin. Habang tumutunog ang mga shutter ng kamera, napansin ni Maya si Adrian. Nakatayo ito sa gilid, hawak ang DSLR. Nakatutok sa mayor at sa mga batang pinapapila para sa noodles. Kinuyom ni Maya ang kamao. Kagabi lang, ramdam niyang senseridad ng kanyang ex-boyfriend. Pero ngayon, isa lang pala itong gamit ng media. Isa rin palang alipin ng kasinungalingan at hindi niya napigilang lapitan ito. Ang ganda ng kuha, no? Malamig na wika ni Maya at tinatapunan ang binata ng matalim na tingin. Nagulat si Adrian pero hindi bumitaw sa kamera.
Maya, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Putol ng dalaga. Nakikita ko kung paano mo kinukunan ang mga peking ngiti nila. Hindi ba't sabi mo kagabi, katotohanan ng habol mo? Pero ano to? Larawan ng kasinungalingan? Napabuntong hininga siya. Trabaho lang, Maya. Trabaho lang? Halos pabulong, ngunit puno ng hinanakit na sabi ni Maya. Kaya pala hindi nagbabago ang buhay namin. Kasi ang totoo, hindi pinapakita. Dahil trabaho lang. Tinalikuran ni Maya si Adrian, bitbit si June at ang kanyang lola na nakaupo pa rin sa gilid. Naiwan si Adrian na nakatulala, hawak ang kamera at halatang nagigilty. Habang abala ang mga tao sa photo ops, may matandang lalaki na sumigaw mula sa dulo ng court. Mayor, wala pa kaming nakukuha mula kahapon. Gutom ng apo ko. Ngunit walang lumapit. Ang atensyon ng mga staff ay nasa kamera at nasa scripted na pamimigay. Galit na rin na tumayo si Maya. Hindi niyo ba naririnig? Hindi lang yung nasa harap ng kamerang tao dito. May mga nasa likod, gutom na gutom. Hindi niyo man lang binibigyan. Natigilan ang ilan, ngunit mabilis na nilapitan siya ng isang aide. Ma'am, huwag kayo masyadong maingay. Naka-live po tayo. Live! Sagot ni Maya at mas lalong nilakasan ng boses. Mas importante bang live coverage kaysa sa buhay ng mga tao rito? Late na nga kayong rumesponde. Ganyan pa kayo ngayon. Nagkaroon ng bulungan. May mga pumapalakpak sa kanya. May mga sumang-ayon. Ngunit agad nilihis ng TV anchor ang usapan. Nagpakitang gilas na lang na masaya at masiglang atmosphere. Nang matapos ang coverage, umalis na ang convoy. Nag-iwan ng alikabok at ilang kahong relief goods. Naiwan ang mga tao na pagod at dismayado. Galit na lumapit si Maya kay Adrian at bahagya itong itinulak. Lahat ba ng kuha mo, ipapadala mo rin sa editor mo? Yung mga peking ngiti lang ba ng punggok na mayor na yon ang makakarating sa Maynila? Hindi na nakatiis si Adrian. Hindi mo alam ang pinapasok ko, Maya. Kung hindi ako susunod, mawawalan ako ng trabaho. Kung wala akong trabaho, mas lalo akong ikakahiya ng pamilya ko. Pero hindi mo ba iniisip na mas nakakahiya kung kumikilos ka ng walang karangalan? Balik naman ni Maya. Alam mong hindi patas at hindi makatao ang ginagawa nila. Tapos itatago mo pa? Nakita niyang natigilan si Adrian. Ngunit wala itong masabi. Habang lumulubog ang araw, muling nagdilim ang evacuation center. Walang kuryente, walang bagong rasyon, at iilan lamang ang tunay na nakatanggap ng relief. Si Maya, nakayakap kay June, ay tahimik na nagdasal. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa kakayanin. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi siya dapat umasa sa mga politiko at hindi sa media. Tahimik ang gabi sa evacuation center, ngunit hindi payapa. Ang mga batay umiiyak pa rin paminsan-minsan, kaya lumabas na muna siya at pumunta sa barangay hall. Sa labas ng covered court, may narinig siyang mga boses mula sa madilim na gilid ng barangay hall na katabi lang ng evacuation center. Maingat siyang lumapit at yumuko. Palihim siyang nakinig. Pare, ang dami pa pala nating stock. Sabi ng isang lalaki. Oo, nandun lahat sa warehouse. Saka na, ipapamahagi yon kapag may susunod na media coverage. Sayang din pare, baka masira. Hindi bale, gagamitin yan kapag kampanya. Mas magandang timing, di ba? Para fresh ang dating sa tao. Narinig ni Maya ang tawanan ng mga lalaki. Parang may sumabog na init sa kanyang dibdib. Habang nagugutom ang mga bata, habang may mga matatanda na nanghihina, may nakatambak palang relief goods na itinatago. Mabilis siyang bumalik sa loob. Halos nanginginig ang tuhod. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa gilid, hawak ang laptop at tahimik na nag-e-edit ng mga kuha. Wala ito kanina dahil pumunta sa ibang bayan. Akala niya pa nga ay hindi na ito babalik, pero nagulat siya nang pumasok itong muli. Adrian, bulalas ni Maya. Narinig ko yung mga tauhan ng barangay. May warehouse sila, puno ng relief goods. Hindi nila ibinibigay sa mga tao. Dahil iniipon nila para sa photo ops at para sa politika. Tumigil si Adrian sa pagtatype. Dahan-dahan itong tumingin kay Maya at mukhang hindi na ito nagulat. Alam ko, mahinang sagot ng binata. Natigilan si Maya. Ano?
Alam ko na may nakatambak na relief goods. Matagal ko nang alam. Ulit pa ni Adrian. Parang nabingi si Maya. Alam mo, wala kang ginawa? Hindi agad nakasagot ang binata. Pinikit nito ang mga mata sandali bago huminga ng malalim. Maya, hindi ganun kadali. Kung basta ko lang ilalabas ang kuha, puputulin nila ako. Hindi makakalabas ang storya at kailangan ng tiyempo. Kailangan ng tamang channel. Channel? Tiyempo? Putol ni Maya. Halos pasigaw ngunit pinipigilan para hindi magising ang iba. Habang naghihintay ka ng tamang oras, may mga batang gutom na gutom dito. Habang nag-iisip ka ng strategy mo, may mga matatanda na hindi makainom ng gamot kasi walang supply. Maya, marahang sabi ni Adrian at tumayo na rin. Hindi mo naiintindihan. Kung mali ang galaw ko, baka tuluyan ako ma-blacklist. Hindi na ako makakapaglabas ng kahit anong kwento. Mas malaki ang laban na mawawala. Ang sabihin mo, duwag ka't mas malaki ang takot mo. Akala ko iba ka. Akala ko nung gabi, nung nagsalita ka tungkol sa katotohanan, akala ko may paninindigan ka. Pero ngayon, isa ka rin pala sa kanila. Wala kang kwenta. Maya. Tumalikod si Maya at mabilis naglakad papalayo. Hindi kita kailangan, Adrian. Hindi kailangan ng bayan namin ng isa pang taong nagmamasidlang at mananahimik. Maya, pakinggan mo muna. Habol ni Adrian, pero hindi na siya lumingon. Diretso siya sa sulok kung saan nakahiga si June pati na rin ang lola niya. Umupo siya sa tabi ng mga ito habang nanginginig pa rin sa galit at pagkadismaya. Mahigpit ang yakap ni Maya kay June. Pinapakiramdaman niya ang init ng katawan ng kapatid at ang mahinang paghinga nito. Napapikit siya ngunit dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Noong una, galit siya sa mga politiko. Pagkatapos, sa media. At ngayon, pati kay Adrian na akala niya'y iba sa lahat dahil kahit papaano, nakilala niya naman ito bilang mabuting tao. Ate, mahinang bulong ni June na nagising saglit. Galit ka ba? Napakagatlabi si Maya at pilit ngumiti. Hindi June, hindi ako galit. Matulog ka na. Lumipas ang ilang oras, nagising si Maya sa mahihinang ungol ni June. Nakapikit pa siya ngunit ramdam na ramdam ang init ng balat ng kapatid na nakahiga sa kanyang kandungan. Nang idantay niya ang palad sa noo nito, halos mapaso na siya. June, bulong niya habang nanginginig ang boses. June, gising. Nagmulat ng mga matang bata. Nangingintab ang pawis sa noo habang nanginginig ang labi. Ate, ang lamig. Napasigaw si Maya, halos hindi mapigilan ng luha. Tulong! Pakiusap, tulungan niyo kami. Lumapit ang isang volunteer nurse na dumating ng araw na yon, ngunit halatang pagod na pagod at halos walang gamit. Sinilip nito si June saka umiling. Wala na tayong paracetamol. Pasensya na, naubos na kanina pa. Naka-request na kami sa health center pero hindi pa dumarating. Nabitiwan ni Maya ang hininga at halos gumuho ang mundo niya. Pabalik-balik ang lagnat niya. Pinapainom ko siya ng gamot pero hindi bumababa ang lagnat. Pwede ba tayong pumunta sa ospital? Umiling ang nurse at halatang walang magawa. Puno na ang ospital, kahit emergency hindi agad ma-accommodate. Subukan mong palipasin muna ang gabi. Palamigin siya, punasan ng bimpo. Palipasin? Napahiyaw si Maya. Mainit ang katawan ng kapatid ko nung isang araw pa at parang nasusunog na siya ngayon. Natahimik ang buong paligid. May ilan pang evacuees na lumapit, nakisimpatya, ngunit wala rin namang magawa. Sinikap siyang pakalmahin ng kanyang lola, pero labis na talaga ang pag-aalala niya kay June. Niyakap ni Maya si June habang nanginginig. Hindi pwede. Hindi pwede. Anong nangyayari? Boses ni Adrian. Nakita niyang lumapit ito. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ng kapatid ko kahit uminom na siya ng gamot. Wala na rin silang gamot. Hindi pa siya gumagaling kaya baka iba na to. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital pero puno na raw. Bulalas ni Maya. Puno ng luha at galit ang mga mata. Saglit na tinitigan ni Adrian ang bata saka tumayo at mabilis na kumilos. Sandali lang, may makakatulong. Hinawakan nito ang cellphone at narinig ni Maya ang mabilis na pag-uusap. Pare, urgent. May bata dito, mataas ang lagnat, walang gamot. Oo, ngayon na. Kahit anong paraan, kailangan ko. Busy din kasi ang kuya ko.
Pagkalipas ng halos 30 minuto, bumalik si Adrian, habol ang hininga at may dalang maliit na supot ng mga gamot. May dala na rin itong pagkain para sa kanila ng pamilya niya. Bahagya siyang napaluha. Alam niyang sa mga kakilala lang din lumalapit si Adrian para may makuhang gamot. Sarili rin itong pera ang ginagamit para sa kanila. Hindi pa humuhupa ang baha at malakas pa rin ang mga ulan, kaya halos lahat hindi makabalik sa mga bahay. Wala rin naman siyang inaasahang babalikan. Luma na ang bahay nila at hindi naman lahat ay sementado. Lumipas ang mga oras, pinupunasan ni Maya ng malamig na bimpo ang noo ng kapatid, habang si Adrian nanatiling nakaupo sa gilid at hindi umaalis. Maya, Marahang sabi nito. bababa ang lagnat niya. Kailangan lang natin hintayin. Pabalik-balik ang lagnat niya kasi gutom na kayo at hindi nasusunod ang tamang oras sa pag-inom ng gamot. Hindi siya sumagot at patuloy lang sa pag-aalaga. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang natutunaw ang inis. Muling nagsalita si Adrian. Alam kong galit ka pa rin sa akin. At siguro, tama ka. Pero maniwala ka, hindi ko kayang manahimik habang may batang nahihirapan sa harap ko. Gumagawa rin ako ng paraan para matulungan ang mga taong nandito. Nang kumalma ang panginginig ni June, saglit siyang nagpahinga. Binigyan siya ni Adrian ng pagkain. Ayaw niyang tanggapin yon, pero pinilit sa kanya ng binata. Hindi niya rin naman natanggihan dahil gutom na talaga siya at kailangan niya ng lakas para sa kanyang pamilya. Pero habang kumakain, mabigat ang kalooban ni Maya. Hindi lang para sa sitwasyon niya at ng kanyang pamilya, kundi ng mga taong nasalanta na kasama niya. Hindi niya napigilang maluha. Nagtatanong sa Diyos kung bakit sila na nga ang mahirap, sila pa ang kailangang masadlak ng ganoon. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Maya nang si Adrian ang nagpunas para sa kanya. Pilit niyang iniiwas ang kanyang mukha, pero hinawakan naman siya ng kanyang ex-boyfriend. Ano ba? Garal-galang tinig na reklamo ni Maya. Maingat pa rin pinunasan ni Adrian ang kanyang pisngi. Alam mo naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Makita kang umiiyak. Tahan na. Pinilit niyang kumalma. Huminga siya ng malalim, klinaro ang kanyang isipan. Maya-maya, muli na silang natahimik na dalawa. Hanggang sa basagin niyo ni Maya. Alam mo ba, minsan gusto ko nilang tumakas. Lumayo, mag-abroad, magtrabaho, kahit saan, basta hindi dito. May pait na sabi ni Maya. Huminga ito ng malalim. Bakit hindi mo tinuloy? Umiling si Maya. Si June masyado siyang bata. Si Lola sobrang tanda na rin. Mahirap silang maiwan mag-isa. Wala nang ibang maaasahan. Kung aalis ako, sino na lang ang mag-aalaga? Kaya minsan parang nakakagalit dahil lahat ng nangyayari sa buhay ko, dadagdag pang bulok na sistema ng gobyerno na nagpapahirap ng buhay namin. Nakakapagod na talaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na yon tingin ng galit, kundi ng dalawang taong parehong sugatan at parehong may bigat na dinadala. Makalipas ang ilang oras, bumaba ang init ni June. Bumalik ang normal na kulay ng balat nito at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Halos malaglag ang balikat ni Maya sa gaan ng loob. Napaluha siya, ngunit ngayon ay luha ng ginhawa. Salamat, bulong niya kay Adrian. Hindi ko alam kung anong gagawin kung wala ka. Kahit nakakainis ka at ang mga ginagawa mo ngayon, nagpapasalamat pa rin ako na nandito ka. Umiling naman si Adrian. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kung tutuusin, kulang pa to. Sa katahimikan, habang natutulog si June, nanatili silang dalawa sa tabi nito. Si Maya ay nakasandal sa poste at halos antok na, habang si Adrian nakaupo lang malapit sa kanya. Unti-unti, bumigat ang ulo ni Maya hanggang sa dumausdos yon at mapahilig sa balikat ni Adrian. Hindi na ito kumilos at hinayaan na lang siya. Nagising si Maya, natulog pa rin si Adrian. Kaya maingat niyang nilagay ang ulo nito sa kanyang kandungan. Napatingin siya sa kamera nito at hindi niya napigilang kunin. Napabuntong hininga na lang si Maya nang makita ang mga larawan doon. Iba't ibang anggulo. Tiningnan niya si Adrian na natutulog sa kandungan niya. Mahal mo pa rin ba ako? Parang sinangkal ang puso roon ni Maya. Pinilit niyang kumalma at tinitingnan pa ang ibang pictures. Pero bumigat naman ang kanyang kalooban sa mga larawang lihim na nakasave doon.
Mga sako ng bigas, kahon-kahon na canned goods, bottled water, lahat nakasalansan sa loob ng warehouse na alam niyang hindi pa nabubuksan para sa mga gutom na pamilya sa evacuation center. Maya, mahinang tawag ni Adrian nang magising ito at makitang hawak niya ang kamera. Mata niyang tiningnan ng binata. Bakit hindi ito ang ilabas mo kaysa sa mga larawan na magpapabango lang sa politiko? Hindi agad sumagot si Adrian. Hindi ganun kasimple. Hindi kasimple? Putol ni Maya sa sinasabi nito. Habang may mga batang nagugutom, habang may mga inang walang gatas para sa anak nila, habang ang kapatid ko halos mamatay sa lagnat, lola ko naghihina, nandyan ka, may hawak na ebidensya pero pinili mong manahimik. Napayuko si Adrian at hindi makatingin ng diretsyo. Nasabi ko na sa'yo, Maya, di ba? Kung ipadala ko ang mga larawang yon, tatanggalin ako ng editor ko. Mawawalan ako ng trabaho. At kung wala akong platform, paano ko pa may papakita ang mas malalaking problema? Mapait na tumawa si Maya. Platform? Yan ba talagang mas mahalaga sa'yo? Ang career mo kaysa sa buhay naming nandito? Nagsusumamo ang mga mata nito. Maya, please, naiipit ako. Hindi lang to tungkol sa akin. Ayoko ring mapahiya sa pamilya ko. Paano kami? Hindi ba kami tao? Kung may silbi ang mga litrato mo, dapat ngayon palang kumikilos ka na. Pero hindi mo ginagawa. Pinili mong manatiling tahimik. Para ka na rin kasabwat ng mga politiko na yon. Kung hindi mo kayang ipaglaban ng totoo, mas mabuti pang wala ka na lang dito. Umuwi ka na at bumalik ka na sa gusto mong buhay. Huwag ka mag-alala sa amin dahil hindi ka na namin pamilya. Hindi kita kailanman mapagkakatiwalaan. Itinulak niyang kamera pabalik sa dibdib ni Adrian, saka siya tumalikod. Gayunpaman, kahit nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi pa rin umalis si Adrian. Sinusubukan nitong suyuin siya. Sa pagkakataong yon, napatunayan ni Maya na talagang mahal pa nga siya nito. Dahil sino bang ex-boyfriend ang magtsatsaga na samahan sila sa evacuation center na yon para lang masigurado na safe siya at ang kanyang pamilya. Kinabukasan, habang inaasikaso ni Maya ang kanyang kapatid, lumapit si Jun kay Adrian. Kuya Adrian, bakit hindi ka lumalapit kay ate? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Gayunpaman, hindi niya nilingon ang mga ito. Ayaw niya nangang makita ang pagmumukha ni Adrian. Palagi pang nandoon at palaging nagpapakita ng concern sa kanila. Galit siya sa akin, sagot ni Adrian. Nagtanong naman ang kapatid ni Maya. Bakit? Mabait naman si Ate Maya. Mag-sorry ka lang. Saka bigyan mo lang siya ng cake. Masaya na yan at mapapatawad ka na. Bahagyang natawa ang binata. Gusto ko siyang bigyan ng cake pero sa ibang araw na. Mainit ang ulo niya sa akin. Naintindihan ko ang galit niya dahil may mali akong nagawa. Umiling si Jun at seryoso ang mga mata. Pero hindi ka naman masamang tao. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas lalo kaming nahirapan dito, kuya. Saka ikaw ang nag-rescue sa amin sa bahay. Napakagatlabi si Maya. Kung bata man ay kayang makakita ng kabutihan, pero bakit si Adrian tila hindi magawa sa iba? Samantala, nakaupo si Maya sa isang sulok. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga kababayan. Ang dami nilang pangangailangan, ngunit ang mga taong may kapangyarihan at kakayahan ay nananatiling bulag at isa na doon si Adrian. Napapikit siya, halos ayaw tanggapin ang pait na nararamdaman. Bahagyang nagbalik ang mga alaala ng mga gabi na pinunasan nito ang kanyang mga luha, ang mga oras na pinrotektahan siya nito at ang kanyang pamilya. Pero para kay Maya, lahat ng yun ay nabura nang makita niyang pinili ni Adrian ang sariling interes kesa sa kanila. Kinagabihan, sinubukan ni Adrian na lumapit. Maya, pakinggan mo lang sana ako. Pero hindi man lang niya nilingon. Wala tayong dapat pag-usapan. Maya, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ka nakakatulog sa gabi habang kami, bawat patak ng ulan, bawat kulog, iniisip namin kung may makakain pa bukas. At ikaw, iniisip mo lang kung paano mapapanatili ang career mo na wala namang bigat dahil sa kasinungalingan. Napalunok sa Adrian, natigilan at hindi niya kayang sagutin. Napangisi si Maya. Dapat lang na mahiya ito dahil hindi ito ang Adrian na minahal niya noon. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Adrian buong gabi.
Sa kisame ng evacuation center, ang mga anino ng kandila ang sumasayaw, parang mga multo ng lahat ng kanyang mga desisyon. Sa tabi niya, natutulog si June at ang lola ng mga ito. Ngunit si Maya, nasa kabilang dulo at nakatalikod sa kanya. Hindi man lang ito tumitingin, ramdam niya ang lamig at bigat ng galit nito. Kinuha ni Adrian ang kanyang kamera. Dahan-dahan niyang binuksan at muling tinitigan ang mga litrato. Mga batang payat, nakahiga sa karton at nanginginig sa gutom. Isang ina na walang gatas para sa sanggol at halatang desperado. Mga relief goods na nakatambak sa loob ng warehouse, naka-plastic pa at hindi pa nabubuksan. Mga politiko at opisyal na nag-abot ng instant noodles habang may nakatutok na kamera. Napapikit si Adrian bago huminga ng malalim. Tama ka, Maya. Ano pang silbi ng trabaho ko kung hindi ko kayang ipaglaban ang katotohanan? Inilabas niyang cellphone at sinimulang piliin ang mga litrato. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype ng message. Pare, kailangan kong ilabas to. Hindi sa dyaryo, hindi sa TV. Diretso sa inyo. Walang edit, walang filter. Kahit anong mangyari, ipakita nyo lahat. Nandyan na rin ang article na ginawa ko. Sanend niya ang files sa dalawang kaibigang independent journalist na kilala niyang walang takot. Nang makita niyang sent na, halos bumigay ang kanyang tuhod. Parang tinanggalan siya ng tanikala. Pero kasabay nun, alam niyang nagsimula na ang pinakamapanganib na laban. Kinabukasan, habang abala ang mga evacuees sa pagkuha ng kaunting lugaw na ipinamamahagi, nagsimula nang mag-vibrate ang cellphone ni Adrian. Sunod-sunod ang notifications mula sa social media. Viral na mga pictures, bro. Mensahe ng kaibigan niyang si Carlo. Ang dami nang nagre-react, nag-aalok ng tulong. Trending na. Nagbukas siya ng isang link. Bumungad ang isang headline. Exclusive, relief goods itinatago habang daan-daan ang naghihirap sa evacuation centers. Kasunod nun, mga larawan na siya mismo ang kumuha. Agad siyang nanlamig. Hindi na siya makakabalik. Wala nang atrasan. Maya! Maya, tingnan mo to! Sigaw ng isang kapitbahay, hawak ang cellphone. Lumabas na sa balita yung warehouse. Lumapit si Maya at hindi makapaniwala. Binasa niyang article at nakita ang mga litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pamilyar na mga kuha ng mga larawan. Napalingon siya kay Adrian na nakaupo sa gilid, tahimik at hawak pa rin ang kamera. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi siya makapagsalita, ngunit may kung anong kumirot sa dibdib niya. Lumapit si Maya sa binata. Ikaw ang naglabas nito? Oo. Huminga ng malalim si Adrian. Sorry kung ngayon lang. Sorry kung pinagtalunan pa natin. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Natakot akong mawalan ng trabaho, ng pangalan. Pero nang sinabi mo na wala akong silbi kung hindi ko kayang ipaglaban ng totoo, doon ko lang naintindihan, mas mahalaga kayo kaysa sa career ko. Tahimik si Maya. Sa wakas, tumulo ang isang luha. Hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng lahat ng nararamdaman niya. Hindi niya napigilang yakapin ang lalaking minamahal niyang muli. Kinabukasan, dumating ang tulong mula sa mga NGO at private donors na tumugon sa viral na balita. Sa unang pagkakataon, busog na ang mga bata. May mga doktor ding dumating, dala ang gamot at medical na serbisyo. Hindi nagtagal matapos kumalat ang mga larawan ni Adrian, mabilis ding kumilos si Mayor Vergara. Sa local news, mariin itong pinabulaanan ang mga paratang. Alam na yun ni Maya. Dahil mahilig naman sa damage control ang mga politiko. Pero kahit nagkamali at hanggang nasa taas pa ang mga ito, hindi pa rin mapapanagot, hindi pa rin mapaparusahan. Narinig niya ang boses ni Mayor Vergara sa panayam. Mga kababayan, huwag kayong maniniwala sa mga peking larawan na kumakalat sa online. Ang mga yan ay gawa-gawa ng mga taong naisirain ang ating bayan at ang inyong lingkod. Huwag kayong magpaloko. Alam ng lahat na ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Inilabas na rin ang mga relief goods na na-hold sa warehouse. Umaaksyon agad at mas nag-focus ang kanilang mayor. Kung hindi pa nilabas ang mga relief goods na yon, baka nagkagulo pa rito. Nakakainis ang Vergara na yon. Pero sana naman sa susunod na eleksyon,
Magising ng mga tao na huwag nang iboboto ang mga Vergara. Kasi ngayon, hanggang may posisyon ng mga garapal na yan, ang hirap umasa sa sistema. Kaya walang ibang magagawa kundi magtiis na lang. Sabi na lang ni Maya habang nanonood sa mga pagrarasyon ng relief goods. Maya-maya'y lumapit siya kay Adrian. Oo, galit siya dati dahil hindi agad kumilos ang binata. Dahil tila mas mahalagang trabaho nito kaysa sa buhay ng mga tao. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang taong handang isugal ang sarili para ipagtanggol siya, para ipaglaban ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Siguro, mali ako sa paghusga sa'yo. Umiling si Adrian. Mali rin ako. Dapat noon pa pinili ko ng tama. Kinabukasan, maliwanag ng araw. Unang pagkakataon na naramdaman ni Maya ang liwanag na hindi dulot ng kandila, kundi ng pag-asa. Ang evacuation center ay muling umingay, pero hindi na yon dahil sa iyak, kundi dahil sa halakhak ng mga batang may pagkain na sa tiyan. At least, kahit papaano, nabawasan ang kanilang mga problema. Sa mga lumipas na araw, marami ang bumalik sa kanya-kanyang bahay. Pero may mga nanatili pa rin sa evacuation center. Lalo na ang mga nasira ang bahay at isa ang pamilya ni Maya roon. Pero gumagawa na siya ng paraan kung papaano mapapaayos yon. Narinig niya rin na may cash assistance sa mga nasalanta. Depende kung gaano kalaki ang naapektuhan. Yon ang inaasikaso ni Maya. Sa wakas, hindi iyakan ng mga bata ang pumukaw sa lahat, kundi tunog ng mga truck na pumapasok sa bayan. Sa unang pagkakataon, naamoy ni Maya ang usok ng nilulutong kanin at ulam. Nag-uunahan ang mga evacuees, ngunit hindi na magulo ang pila. Maayos na nakahanda ang mga volunteers, mga estudyante, doktor at ilang madre. Isa-isa lang po, lahat ay makakakain, walang uuwi ng gutom. Umiiyak naman ang isang matandang evacuee. Salamat anak, akala namin kinalimutan na kami ng mundo. Hawak ni Maya ang kamay ni June na ngayon ay medyo bumalik ang kulay sa pisngi. Bit-bit nilang styrofoam na may mainit na kanin at ulam. Nakita niya ang kanilang lola na nakaupo sa gilid at pinapakain ang isa pang volunteer. Sa tabi ng pila, nakita niya si Adrian. Nakangiti ito habang kinakausap ang ilang mga bata. Para namang hinahaplos ang puso niya roon. Maya-maya, napatingin siya sa TV na naroon nang marinig ang isang balita. Isinasailalim sa investigasyon si Mayor Vergara matapos kumalat ang mga larawan at video ng mga nakatagong relief goods sa isang warehouse. Ayon sa Commission on Audit, may sapat na supply na hindi agad ipinapamahagi sa mga evacuees. Samantala, ilang grupo mula sa Maynila at probinsya ang nagpadala ng tulong direkta sa mga nasalanta. Nagpalakpakan ang mga tao at nag-ingay. Ngunit si Maya, tahimik na tumingin kay Adrian. Alam niya na malaki ang bahagi ng binata sa pagbagsak ng peking imahe ng mayor. Nang bumaba na ang sigla ng kainan, lumapit si Maya kay Adrian. Naupo sila sa gilid ng evacuation center sa lilim ng isang punong manggaroon. Tahimik silang pareho, pinagmamasdan ang mga batang naglalarong muli. Pero ang labis na nagpangiti sa kanya ay nang hawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Napansin ni Maya ang lalim ng iniisip ng binata. May iniisip ka? Ano yon? Huminga ng malalim si Adrian. Kanina pa ako tinatawagan ng editor ko. Gusto niya bumalik ako sa Maynila at gumawa ng feature na magpapabango sa network. Pero ayoko na. Nagulat naman si Maya. Anong ibig mong sabihin? Magre-resign ako. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang itago ang totoo dahil may takot silang mawalan ng sponsor o mawalan ng access sa politiko. Gusto kong maging malaya. Gusto kong magsulat at kumuha ng larawan para sa katotohanan. Hindi para sa mga nagbabayad sa kanila. Ngayon ko lang na-realize na mas mahalaga ang credibility ko bilang mamamahayag. Parang hinaplos ang puso ni Maya. Masaya siyang napapagtantunan nito yon. Hinaplos niya ang kamay nito. Nagpatuloy naman si Adrian. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito. Baka mawalan ako ng pera. Baka mahirapan ako. Mas lalong liliit ang tingin ng pamilya ko sa akin. Pero mas matitiis ko yon kaysa mawala ang sarili kong prinsipyo. At kaysa mawala ka. Mag-ahanap na lang ako ng ibang career na hindi ko kailangang baliin ang prinsipyo ko.
Napasinghap si Maya at agad na nag-init ang mga pisngi. Hindi niya akalain na isasama siya ng binata sa mga desisyon nito. Pero hindi niya naman maitatangging masaya siya. Matapos ang ilang linggong pakikipagsapalaran sa gutom, takot at galit, unti-unti nang bumaba ang tubig baha. Ang mga kalsadang dati parang dagat, ngayon muli nang lumilitaw at puno ng putik at basura. Sa bawat hakbang ni Maya, kumakapit ang sapatos niya sa malagkit na lupa, pero hindi na gaya ng dati ang bigat sa kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga nang matanaw ang lugar ng kanilang tahanan. Ang mga bagay na minsan niyang tinawag na buhay ay naglaho na parang bula. Wala na, mahina na lang niyang bulong. Kasama niya si June na tahimik na nakatingin at ang lola nilang nakaupo sa isang upuang plastik. Naiiyak ang matanda kaya hinagod niya na lang ang likod. Naramdaman na rin ni Maya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Lumapit si Adrian sa kanya. Maya, alam kong mahirap. Ang nawala sa inyo, hindi lang bahay. Kasama dito ang alaala, mga taon na pinaghirapan at mga pangarap. Pero pwede kayo sa bahay ko. Kasya pa naman tayo ron. Napasinghap naman si Maya. Ha? Huwag na, nakakahiya. Mangungupahan na lang muna siguro kami. Mangungutang ako sa iba naming kamag-anak. Umiling si Adrian at hinawakan ng kanyang braso. Para sa akin, pamilya kayo. Pwede kayo sa akin, ako ang bahala. At yung kikitain mo, ipunin mo na lang para mapaayos mo tong bahay ninyo. Ang sa lola mo, susubukan kong kausapin si kuya para mapatingnan natin siya sa ospital. Mas lalo siyang naluha. Hindi niya napigilang yakapin ang binata. Hindi niya alam ang gagawin kung wala si Adrian. Noon pa man, palagi na talaga itong nandyan para sa kanila. Wala pa silang napag-uusapan. Hindi sigurado si Maya kung mahal pa rin ba siya nito. Pero kung may isang bagay man siyang sigurado, yun ay ang pagbabalik ng pagmamahal niyang matagal nang inilibing noon. Tahimik ang gabi nang makarating sila sa bahay ni Adrian. Isang maliit ngunit maayos na bahay iyon. May malinis na veranda at maliit na hardin na kahit natamaan din ng baha ay buhay pang ilang halaman. Hindi yun marangya pero ramdam agad ni Maya ang init ng tahanan na matagal niya nang hinahanap. Namamanghang humawak si June sa kanya. Ate, ang laki ng bahay ni Kuya Adrian. Napangiti naman ang binata. Hindi naman ganun kalaki, pinamana lang sa akin to ng lolo ko. Bitbit ni Adrian ang ilang gamit nila at inalalayan pa si Lola na dahan-dahang pumunta sa silid. May 2 kwarto, isa sa taas at isa sa baba. Sa baba na lang kayo ni Lola tapos kami ni June sa taas naman. Napabuntong hininga si Maya. Pasensya na, nakikisiksik pa rin kami dito. Napangiti naman si Adrian. Please, wag mong isipin yan. Masaya ako na nandito kayo. Wala akong kasama at masyadong malaki ang bahay para sa akin. Kaya kahit tumagal kayo rito, ayos lang. Maya, huwag ka na makipagtalo. Bisita kayo at higit sa lahat, gusto kong komportable kayo. Sa dami ng pinagdaanan natin, kahit papaano, gusto ko rin namang makabawi. Napayuko si Maya at hindi na nakasagot. Tahimik na lang niyang inalalayan ang kanyang lola papasok. Sa loob, naamoy niya ang halimuyak ng nilutong sinigang na kanina'y inihanda ni Adrian bago pa sila dumating. Maya-maya'y nakaupo sila sa maliit na hapagkainan. Habang kumakain, hindi mapigilang mapangiti si Maya sa tuwing makikita si June na masiglang sumubo. Para bang nakalimutan ng lahat ng hirap sa evacuation center. Kuya Adrian, ang sarap ng luto mo. Marunong ka pala magluto ng sinigang? Natawa naman si Adrian. Hindi mo na siguro tanda pero masarap talaga ako magluto. Dahil palagi kong pinagluluto ang ate mo nung kami pa. Saka kailangan wala naman akong kasama dito. Kung hindi ako matututong magluto, puro delata ang kakainin ko. Napangiti naman ang kanyang lola. Namiss ko ang luto mo, apo. Kailan ba kayo magkakabalikan? Namula naman ang pisngi ni Maya. Lola naman, nagtama ang mga mata nila ni Adrian saglit. Walang salita, pero may unti-unting init na bumabalot sa kanyang dibdib. Matapos ang hapunan, si Adrian ang nagligpit ng mga plato. Hindi pinayagan ni Maya na wala siyang gagawin, kaya't tumulong din siya. Habang nagtatabi ng mga pinggan, biglang nagsalita si Adrian. Naalala ko pa nung high school tayo.
Lagi kang nahihirapan maghugas ng plato kasi laging napuputol ang kuko mo. Bahagyang natawa si Maya. Hindi naman ako maarte. Mahina lang talagang kuko ko. Napangiti si Adrian sabay sulyap sa kanya. Maarte ka. Pero yun ang isang bagay na nakakatawa at nakakaaliw sa'yo. Hindi agad nakasagot si Maya. Napatigil siya habang nakatitig sa plato sa kanyang kamay. Ang damdaming matagal niya nang tinago, muli na namang kumakatok. Pagkatapos maghanda ng tulugan, lumabas na muna si Maya at nadatnan si Adrian na nakaupo sa sala. Alam niyang sisimulan na nitong maghanap ng bagong trabaho. Dapat nagpapahinga ka na. Hindi napigil ang sabi ni Maya. Siguradong puyat at pagod ka. Salamat ha. Kahit na mag-ex tayo, tinutulungan mo pa rin kami. Tumingin ng diretso sa kanya si Adrian. Kasi hindi ko kayang makita kayong nahihirapan. Lalo ka na. Nanginig ang mga labi ni Maya. Pilit niyang iniiwas ang tingin pero ramdam niya ang init na umaakyat sa kanyang pisngi. Napalunok si Maya. Adrian, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Napangiti lang si Adrian. Para bang pinapahiwatig nito na wala silang kailangang madaliin na ngayong muli silang magkasama, kikilalanin nila ulit ang isa't isa. Aalamin ang mga pagbabago na hindi nila alam nang matapos ang relasyon nila. Bumalik na rin naman siya sa trabaho. Ganoon din ang binata na may nahanap na. Pero ngayong magkasama sila sa bahay, mas lalo lang tumitindi ang katotohanan na nahuhulog ulit siya sa binata. Isang gabi, bumaba si Maya para uminom ng tubig. Madilim ang paligid at tanging ilaw mula sa kusina ang nakabukas. Doon, nadatnan niya si Adrian na nakaupo, nakahilig sa mesa at nakatulog na habang nakabukas pa ang laptop. Lumapit siya ng dahan-dahan at pinagmasdan ito. Ang mga mata ni Adrian, kahit nakapikit, ay tila pagod na pagod. Adrian, kung may pagkakataon lang, mamahalin kita ng tama. Hindi ko nahahayaang masira pa ulit tayo. Mahina niyang bulong. Inabot niya ang kumot mula sa sofa at marahang itinakip sa balikat nito. Saglit siyang tumigil, tinitigan ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal. At ngayon ay muling bumabalik sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang gumising si Adrian at nagluto ng almusal. Nagsalo silang muli. Habang pinagmamasdan ni Maya si June na masayang naglalaro sa labas, bigla niyang naramdaman ang kaligayahang matagal nang nawala sa kanya. Salamat Adrian. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginagawa mo, sabi ni Maya. Napangiti naman si Adrian. Hindi mo kailangan bumawi, Maya. Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon. Iyan lang, sapat na. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Hindi pa malinaw, walang kumpirmadong salita. Pero pareho nilang alam na may namumuong pag-ibig na muling binubuhay ng kanilang paglalapit. Kinagabihan, habang nakaupo si Maya sa veranda, nilapitan siya ni Adrian at iniabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tahimik silang umupo habang nakikinig sa huni ng kuliglig. Maya, minsan naiisip ko, baka mali ang ginawa kong hayaan kang umalis noon. Pero siguro, kailangan talaga nating pagdaan ng lahat ng to. Malumanay na sabi sa kanya ni Adrian. Kung bibigyan ulit tayo ng pagkakataon, Maya, gusto kong ayusin. Gusto kong mas maging matatag. Nagulat si Maya sa sinabi nito. Nang tumingin siya sa binata, puno ng pag-asa at pagmamahal ang mga mata nito. Napangiti si Adrian at muling nagpatuloy. Naalala mo nung college tayo? Lagi tayo nag-aaway sa maliliit na bagay. Minsan tungkol sa oras, sa selos, minsan sa plano sa buhay. Natawa ng mapait si Maya. Doon ako sobrang immature kasi naiinggit ako na kaya mo makatapos sa college kasi may mga magulang kang sumusuporta sa'yo. Pero ako, sa akin umaasa ang kapatid ko at si Lola. Hindi lang minsan, Adrian. Madalas, kaya rin siguro naging isa sa dahilan ko yung kung bakit ako nakipaghiwalay. Hindi na tayo pareho ng goal. Para tayong laging may laban. Akala ko dati, ganun talagang ibig sabihin ng pagmamahal. Tumango naman si Adrian. Pero ang totoo, naging toxic na tayo nun. Hindi na tayo marunong makinig. Gusto lang natin, lagi tayong tama.
Walang magpapatalo sa atin at walang magbababa ng pride. Tahimik si Maya sandali. Hawak niyang tasa at nag-iwas ng tingin. Naalala niya ang mga pinagsamahan nilang masasakit at masasayang alaala. At sa huli, pinakawalan kita. Kasi naniniwala akong hindi na natin kaya. Bakas naman ang pagsisisi sa mukha ng binata. At ako, hinayaan kitang mawala. Pinili kong tumahimik kahit gusto ko pang lumaban. Kasi aminin ko man o hindi, may parte na sa akin na napagod nung mga panahon na yon. Huminga ng malalim si Maya, saka tumingin kay Adrian. Pero ngayong nandito tayo ulit, Adrian, hindi ko na kayang itanggi. Mahal pa rin kita. Siguro, mahal na mahal pa rin kita mula noon hanggang ngayon. Hindi lang ako umaamin dahil takot akong maulit ang dati. Nangilid ang luha sa mga mata ni Adrian. Marahal itong hinawakan ang kamay ni Maya na para bang baka mawala itong muli. Maya, matagal ko nang gustong marinig yan. Matagal na kitang mahal. Hindi tumigil kahit ilang beses kong sinubukan kalimutan. Hindi rin ako naging handa noon. Pero ngayon, iba na ako. Hinawakan ni Maya ang kamay nito na nasa kanyang kandungan. Kung babalik tayo sa isa't isa, gusto kong malinaw na hindi na tayo katulad noon. Ayokong puro tampuhan, puro sumbatan. Gusto kong maging mas matatag at mas mature. Tumango agad ang binata. Ako rin, hindi na ako ang lalaking madaling mag-init ang ulo, madaling sumuko. Natutunan ko ng pagmamahal, hindi lang pakiramdam. Desisyon din sa araw-araw na piliin ang taong pinili mong mahalin kahit mahirap. Parang sinasayaw ang puso ni Maya. Hindi niya akalain na darating ang panahon na mapag-uusapan nila yon. Ni hindi nga sumagi sa kanyang isip na muli pang makikita ang binata sa panahon pa kung kailan kailangan niya ng kasangga. Napakagatlabi si Maya. Kaya ba natin? Adrian, kaya ba nating ibalik? Pero this time, mas magandang relasyon para sa atin? Hinalikan ni Adrian ang kanyang kamay. Kaya natin basta't magkasama tayo. Handa tayong makinig, handa tayong magpatawad. Handa tayong maging mas totoo. Hindi na ako lalayo, Maya. Hindi na ako tatahimik. Nangilid ang luha ni Maya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ramdam niyang katahimikan sa puso niya. Kung ganon, simulan ulit natin. Mahinang saad ni Maya. Dahan-dahan silang nagyakap. Hindi na yon tulad ng mga dati nilang yakap na puno ng takot. Sa pagkakataong yon ay puno na ng pangako at bagong pag-asa. Lumipas ang mga buwan sa bahay ni Adrian, natutunan nilang mamuhay ng magkasama, kasama sina June at ang lola nila. Naging masaya si June dahil nagkabalikan na sila ni Adrian. At si lola niya naman, panatag na may nag-aalaga sa kanya. Sa bawat araw, palaging sinasanay ni Maya at Adrian ang kanilang mga ipinangako. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi na sila sumisigaw at sa halip, nakikinig sila. Kapag may problema, hindi na nila tinatago at pinag-uusapan nila. Unti-unti, lumalalim ang tiwala nilang dalawa sa isa't isa. At sa mga mata ni Maya, unti-unti niya nang nakikitang muli ang lalaking minsan niyang minahal. Ngunit ngayon ay mas buo, mas handa at mas totoo. Isang taon ang lumipas sa harap ng maliit na simbahan, nakasuot si Maya ng simpleng white gown. Nakatayo si Adrian sa altar, suot ang puting barong, nakangiti pero halatang kinakabahan. Lumakad si Maya patungo sa mapapangasawa niya. At nang makarating, mas lalo siyang napangiti ng masilayan ito. Maya, hindi ko alam kung paano ako nabuhay nung wala ka. Pero ngayon sigurado ako, pipiliin kita araw-araw, sa hirap at ginhawa hanggang sa dulo. Hindi naman napigilang mapaluha ni Maya. Adrian, dati akala ko sapat ng magmahalang, pero natutunan ko mahalaga ring marunong tayong magpakumbaba, magpatawad at magtulungan. Ngayon, pipiliin din kita ng buong buo at ng mas matatag. Nagpalakpakan ang mga dumalo nang ipinasuot sa kanila ang mga singsing. At sa unang halik bilang mag-asawa, ramdam ni Maya ang buong bigat ng kanilang pinagdaanan at ang gaan ng panibagong bukas na hinaharap nila. Pagkaraan ng kasal, magkahawak silang naglakad palabas ng simbahan. Sinalubong ng mga bulaklak at tawa ng mga kaibigan nila at pamilya.
Habang nakatingin si Maya kay Adrian, alam niyang hindi perpekto ang hinaharap nila. Darating pa rin ang unos, problema at pagsubok. Ngunit ngayon, handa na sila. Hindi bilang dalawang taong nagmamahalan lang, kundi bilang dalawang taong marunong ng maging totoo. Ang buhay ay puno ng unos at pagkawala. Ngunit ipinapakita ng kwento na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang tapang at pag-asa ang magsisilbing ilaw upang maging mabuti ang mga bagay. Ang katiwalian at kasakiman ay maaaring magdala ng gutom at sakit. Ngunit ang tapang ng iisang tinig na magpahayag ng katotohanan ay may kapangyarihang magpagising ng marami. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.